Okay, so yun, meron na naman tayong NMAX, oh. Ayan, oh. Binaklas ko na, no. Medyo natagalan tayo sa pagbaklas kasi nga magko-convert na naman tayo ng LED. Yan, ito yung sinasabi ko, no. Yan, tinanggal ko na yung LED. At tinesting ko to, talagang hindi na gumagana. So, yan siya. Tinanggal ko na, oh. Yan. Bakit ko tinanggal? Kasi diyan ko rin ididikit yung bullshit na langgam to. Yan. Diyan natin ididikit yung LED. Ngayon, ano yung po pwede? Ito, original. Ito yung sinasabi ko. Pag original Osram, ayan. O, tinan nyo mabuti ha. Merong dalawang butas sa gilid. Yan, yung parang lock. Magkabila. Ayan o. Tapos ganyan siya. Ayan ang original. Okay? O, paano masabing original? Ito po yung kaha. Ayan. O, pag original na Osram, ayan po ang kaha. Legit. No? Yan. Yan o, original. Humanap po kayo ng seller na official ng Osram. Yan po o. Yan. Osram original, no? Hindi yung basta bibili kayo ng Osram tag-100. Ito nasa halos pag dumiretso ka sa shop nila sa Makati, parang 312. Parang ganon. Pero pagka sa Shopee ka nila bumili, nasa gagastos ka ng mga 400 plus kasama shipping. So, expect mo mga 900 kung dalawa bibilin. Lalo na pag NMAX. Kasi pag NMAX B1, dalawa kailangan ko. Dahil dito nilalagay yung dalawa. Dito yung dalawang ilaw. Tapos yung isa dito sa gilid, dito. Tapos yung kabila, dito isa. So, total of 4. Kasi dito yung magiging low beam niya. Dati kasi, ang low beam ng NMAX, dito yung low beam. Yung high beam dito. Ngayon, ang mangyayari dyan, dito yung low beam, dito yung high beam. Ganun na po yung magiging ano yan. Kasi, malaki na po yung LED niya. Ayan o. Ayan na siya. Kumpara nyo naman sa etong LED. So, papakita natin. Ayan o. Gano'ng kaliit yung LED. Ayan. Yan po yung LED na tinanggal ko. Ganyan siya kaliit. No? Sipin nyo, layo oh. Yan. So yan yung LED na stock ng NMAX dito, yung nakalagay dyan, tag-iisa. So ganun siya kaliit. So kukumpara natin sa LED na to, malaki. So yun. So ito, ko-convert na naman tayo. Yung pinakita ko, yung isa, di ba, naalala nyo, magto 2 years na, hanggang ngayon buo pa. Ito, ganun din na mangyayari. So magko-convert ako ng LED. At yun nga, kung namamahalan kayo sa presyo ko, sige, bili kayo ng bago nito. Nasa 8,800 po yung isang buong assembly. Hindi po kayo makakabili ng board nito na original kung board lang. Hindi ko alam kung paano kayo makakabili ng original. Kasi alam ko set. Pagkakalam ko po sa NMAX B1, 8,800 po yung original. Sa Caloocan na po yun ha. So yun lang. At kakabit ko na muna. Nakita ko nyo naman yung vlog ko nito kung paano ko kinabit, paano ko in-assemble. So ngayon magkakabit muna ako. Then mamaya pakita natin yung resulta. Alright. So yun, magkakalas muna ulit ako nito. Sige, yun lang muna. So yun na, tapos na no. At yan na, yung kanyang NMAX B1 na kinonvert natin sa LED. Ito po yung LED, ayun no. Isa, dalawa rito sa gitna. At tag-isa rin sa gilid, ayun no. So, total of 4. So, ito naman all white. No, all white. Original Osram, tulad ng sinabi ko. Ayan, ha. Original Osram po, ha. Huwag po kayong bibili ng peke. Okay? Then, meron pa kaming inayos yan yung mga pairings nyo. Nakita nyo, no? May parang powder akong nilalagay. Yung isang technique para tumibay yung pairings. Pwede rin naman yung screen ng yung, alam mo sa screen ng ng mga salamin o yung sa mga bintana nyo, yung screen na ganon, bili kayo nun. Pwede yun, iluluto nyo. Nga lang, mas mahabang proseso, pero mas matibay yun. Ito, temporary solution lang kasi nga nabasag siya, ayan o. Baga, pag baklas ko, basag na pala talaga noon to, sabi ni Bossing. Meron pang isa, saan yung isa? Ayun o. Yun, close up natin. Zoom in natin. Ayun o. Di ba? Yan, nakakabit na o. Yun, okay. So, ito, pangalawang NMAX B1 ko na nagpapa-convert. So, kung namamalang kayo sa 2,500 na labor ko,
mag-isip kayo, 8,800 to sir, tama, sa Caloocan. Pag bibili ka ng brand new, isang buo po ito bibilhin. Hindi naman po kasi nabibili yung device lang. Meron nabibili no, pero aftermarket. Which is, hindi rin tumatagal. Lalo na pag ganyang klase ang wiring nyo. Ayan. So, ginawa ko na lang din ng paraan. Kasi si Bossing, namumblema sa busina. Minsan tumutunog daw, minsan hindi. Pati yung MDL, minsan daw meron, minsan wala. So, ginawa ko na lang ng paraan. Napansin ko kasi negative niya ito. Ang ginawa, tinap lang doon. Binuhol lang, inikot-ikot dyan sa may tornilyuhan. So, ang ginawa ko, naggawa ko na sariling ground. Ayun o. Niremedyohan ko lang po yan. Remedyo lang ha. Para tumunog ng maayos yung busina at yung MDL ay magamit ng maayos. Yung nga lang, sabi ko rin sa kanya, si Sir ay may leak sa yan o, isang buwan pa lang daw yan, may leak na, yan o, isa gumawa, okay, very good ka, no, next time ayusin ang trabaho at pagbutihan pa po natin, no, kasi kawawa naman yung nagbabayad, customer ang kawawa, yan ang leak o, buti hindi yung yung dust seal saka oil seal ang nag-leak, yung dun na sa ibabaw, yung pinaka-o-ring, so papalitan ng o-ring to, yan. So, yun lang. At si Sir, nagbabalak magpa-power appliance kasi tingnan nyo naman wiring. Ang busina, sumasalo ng tubig. Di ba? Walang vibration. Ayan, Tapos, ilang relay yan? Betlog relay. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong betlog relay. So, kung magpa-power appliance si boss, sabi ko sa kanya, PM nyo lang ulit ako. Schedule po namin. Okay? Sa mga nagtatanong ng power appliance, wala po akong fixed price. Depende po sa motorsiklo at sa kondisyon ng harness nyo. Lalo na pag gantong may wirings. Kaya kung nag-i-inquire kayo po sa akin, lagi ko sinasabi wala akong fixed price. Kasi depende po sa ire-repair kong motorsiklo. Ang tawag po dyan, repair, restoration, and power appliance direct. No? Hindi po yan katulad ng brand new, galing ka sa power appliance, diretso. Yo, mas mura po ng konti yung labor doon kasi wala na akong gagalawin doon, fresh eh. Unlike nito, tingnan nyo, binaboy na ng iba, ayusin ko. Tapos malamang may problema na sa harness. Okay? So yun lang po. Sa mga magpapagawa, PM nyo lang po ako. Para mag-stable yung inyong charging at mag-stable yung distribution ng ilaw. Pero ito is si Sir temporary nagpagawa lang ng kanyang LED kasi nga sira na yung kanyang board, no? Bumigay na. Tinesting namin kanina, talaga hindi na gumagana. Ngayon, functioning well. Mamaya papakita ko. Testingin natin actual pag naikabit ko na sa motorsiklo niya. Alright, so abangan nyo lang. Okay, so ito na yung NMAX. Tapos na namin i-assemble. Sige sir, open nga. Yun o. Okay na rin yung LED sir, no? Yan. Ito na, naging bulb na muna temporary. Kasi walang ilaw eh, yan. So hindi na masisita si sir. Yan yung low. Sige nga, high. Yun o. Tapos bitaw mo yung low, patay mo yung low. Passing ka. Yun o. Okay na yung passing. No? Working na ulit. So testing natin, tingnan natin ilaw. Maliwanag pa po sir. Ayan ha. Maaraw pa. Okay, testing natin. Ayan yung low. Kitang-kita yung low. Sige, high. Yun o. High, low. Buksan mo yung MDL. MDL. Yun o. Yung MDL low, high. Yun. So maliwanag sir yung headlight ha. No? Kumpara sa dati. Yung headlight mo is parang ano lang. O, yan o. Tapos, medyo lumakas yung busina niya kasi nga, inayos namin wiring. Busina ka, sir. Yun lang, makurap, oh. Yung sinasabi ko, makurap. Pero lumakas yung busina, ha. Tsaka yung MDL, naging functionable siya. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Mas naging functionable yung MDL. Okay, kasi nga, yung ground is, hindi na naka-tap sa body ground. Naka-recta na. So, ito na yung kanyang headlight. Finish na. At, ayan, oh. Ganda na pagkakagawa natin. Parang walang nangyari, boss, no? Parang wala. Parang wala lang. Oh, tapos marami pa kaming ginawa. Dinidigan ko yung mga may isang kulang na tornilyo. Yan. So okay na ulit, functionable na. And tapos na yung motor ni boss. Sa mga gusto paggawa, PM nyo lang ako. Okay? Kung gusto yung mura, wag po kayo sa akin. Doon po kayo sa iba. Okay? Yun lang. JJ Humble Works and to God be the glory at maraming salamat po and more blessings sa inyo.